Ngayong araw nga guys, magluluto nga pala ako nilagang gulay. Asin at bechan nga lang din pala ang ginamit natin na seasoning dito para mas masustansya at iwas mantika din. Kaya naman tara, bago natin uumpisan ang pagluluto, kinuha ko na nga rin pala itong mga gulay doon sa loob ng ref. Nandito na nga rin pala ako sa kusina para mahugasan natin itong mga gulay. Alam nyo ba, may kasabihan yung mga matatanda, kapag hindi ka daw kumain ng gulay ay hindi daw hahaba ang iyong buhay. Ang ibig sabihin lang nun, hindi ka tatagal dito sa mundo na kinagagalawan mo. Charot lang. Kaya habang maaga pa, sanayin mo na ang sarili mo na kumain ng gulay. Kasi nga kami nung mga bata pa ay talagang sinanay kami ng magulang namin na kumain ng sari-saring gulay. Kaya hanggang sa pagtanda namin ay ito laking gulay. Pero hindi pa naman ako mukhang matanda at ugod-ugod. Masarap naman kasi talaga ang gulay, lalo na masustansya at mataas sa protina. Anyways guys, nagsimula na nga rin pala ako dito magayat ng talong. Bali 4 na pirasong talong nga pala itong nabili ko doon sa gulayan. Tapos meron nga din pala tayong nabiling okra, kalabasa at saluyot. Pagkatapos ko nga pala gayatin yung talong ay binabad ko muna sa tubig para hindi mangitim. At itong mga okra naman ay tatanggalan ko lang ito ng matigas na part ng matulis sa dulo. Hindi ko na nga rin pala hinati sa gitna para hindi masyadong malaway. At itong kalabasa naman ay hinugasan ko lang ito ng mabuti dahil hindi ko na ito babalatan. Basta nalinisan mo lang na mabuti ay pwede namang isama ang balat. Pero kung ayaw nyo na may balat ay wag mo nang pilitin ang sarili mo, balatan mo na agad. Charot lang. Pagkatapos ko nga pala magayat yung kalabasa ay inilagay ko lang sa malaking lagayan dahil nakalimutan kong kumuha ng kamatis at luya kanina, kaya kumuha na rin ako dito sa loob ng ref. Yung sibuyas at bawang nga daw ay hindi daw inilalagay sa loob ng ref, kaya inilagay ko na lang siya dyan sa ibabaw. Hindi ko alam kung bakit, basta sinunod ko lang yung nag-comment nung nakarang upload ko ng video. Syempre masunurin akong bata eh. Charot lang. Anyways guys, hinugasan ko nga rin pala itong kamatis bago ko gayatin. At magbabalat nga rin pala ako dito ng kalahating luya. Masarap yan sa sabaw kasi manamis-namis. Tapos nagayat nga rin pala ako dito ng isang buong sibuyas. Tuwing nagagayat nga ako ng sibuyas dito ay bigla-bigla na lang tumutulo ang mga luha ko. Ewan ko kung bakit, siguro nga ay may naalala lang ako. Charot lang. Tapos na tayo magayat ng bawang, kaya isunod naman natin himayin itong saluyot. Medyo marami nga itong dahon ng saluyot natin, kaya tamang-tama ito para mas masarap at para mas masustansya. Kasi kapag naluto na din naman yan ay konti na lang. Kaya hinugasan ko na nga rin pala ito ng paulit-ulit dahil nasa loob ng kwarto yung lutuan at kaldero natin, kaya naman kinuha ko muna ito para may magamit tayo. Pagkatapos ko nga pala makuha ay binitbit ko na rin papunta dito sa kusina. At dahil hindi ko kayang bitbitin lahat ay bumalik nga ako ulit dito para kunin at kumuha na nga rin pala ako ng tubig. Nagsalang na nga rin pala ako ng kaldero dito at maglalagay na tayo ng malinis na tubig. Saktong tubig nga lang din pala yung inilagay ko para mas malasa yung sabaw natin. Ayan, pwede na rin natin ilagay itong mga pang-aromatics natin. Tapos tatakpan ko lang ito hanggang sa kumulo. Pagkalipas ng ilang oras, minutes pala, ay inilagay ko na nga rin pala itong gulay. Dahil mabilis lang din naman maluto, kaya isinabay ko na lahat-lahat. Tapos maglalagay na nga rin pala tayo dito ng pampalasa. Asin at bechan nga lang din pala ang ilalagay ko dito at wala nang iba pang seasoning. Tansya-tansya nga lang din pala ang paglagay ko dyan, baka mamaya ay magmukhang alat dagat na yan. Fast forward, binuksan ko na nga rin pala ito ulit para ilagay na itong dahon ng saluyot. Ito talaga yung tinatawag na literal na gulay kahit hindi kumpleto. Masarap din ito kapag may halong ampalaya at sitaw. So ayun guys, dahil luto na ang nilagang gulay natin, ngayong araw nga pas muna tayo sa kanin dahil gusto kong papakin itong gulay. Kaya naman tara guys, kain po muna tayo. First bite, unang higop. Grabe, sobrang sarap ng sabaw, manamis-namis yung lasa niya. Kaya kung hindi kayo kumakain ng gulay ay simulan nyo na kumain ng gulay ngayon para lumakas ang mga pangangatawan nyo at hindi kayo agad kunin ng maaga. Charot lang. So ayun guys, hanggang dito na nga rin pala nagtatapos ang mini vlog natin for today's video. Kaya kung umabot ka sa video na to, paki-like, share, comment na rin at paki-follow ang munting page natin. So ayun lang guys, thank you for watching. God bless po sa inyong lahat at mag-ingat palagi. Mua mua, chup chup, bye bye.